Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy para your showbiz brown, yung corporate slave at yung resident macho next door. Kasama natin si Ivan from TPN at saka si Masa from Konichimates Podcast. Musta mga tol? Okay lang. Uy guys, pakinggan nyo nga pala yung bagong podcast ni Masa. Masa, kwentuhan mo naman kami. Tangina, kamusta na yung nakakailang episode na kayo? Nakakaapat na ba kayo? Nakakalima? Nakaapat na as of this release. So kapag naubos na tong pagkatapos nyo makinig dito sa episode na to ng Machong Chismisan, check out nyo Konichimates Podcast. Malupit ng kasama ni Masa dyan, ang alamat ng podcasting community, Tristan Ting. Ang pinakagala sa lahat na ginawa ng manyorism ang mag-podcast. Ilang podcast na ang itinayin. So congratulations sa inyo, Masa. Thank you. Speaking of alamat, may isang alamat na nangyari nga. Nabalitaan nyo ba yung hiwalayang Kobe Paras saka Kaylin? Ano ba apelyido ni Kaylin? Alcantara. Ayun, Kaylin Alcantara. Nabalitaan nyo yung hiwalayan na yun? Nabalita. Dumaan naman siya sa feed ko kahit papano. Oh. Wala akong idea. Ivan, napaka-elitista mo eh. Yung mga tipong ganitong mga artista. Sino ba mga artista kilala mo? Sa Pinas? Elon Musk. Elon Musk. Ito si Ivan, hindi kinikilala yung mga local artist, taga-Cavite ka lang naman. Peking Cavite nyo nga ako eh. Peking Cavite. Hindi, pero bigyan natin ng background si So si Kaylin Alcantara, kilala mo naman siya. Hindi. Putay na si Di ba yung Kaylin Alcantara, ex din ni ex din ng anak ni ni Carmina. Ni Carmina. Di ba? Oh, pupuntahan din natin yan mamaya. So si Kaylin Alcantara, bibigyan ko yung background. Si Kaylin Alcantara, isa siyang Filipino actress and singer. Ang malaking dahilan, baka kaya hindi nyo siya kilala kasi taga Channel 7 siya. Pero bata pa siya, 22 years old. Dati siyang child actress. Now, yung latest na boyfriend, si Kobe Paras naman siguro kilala nyo. Kilala ko lang siya by name. Hindi, kilala ko lang siya dahil parang basketball player, tama ba? Basketball player. Saka, okay. Tama naman. Ayun, matatanggap ko kasi si Ivan medyo mas bata eh. Pero sa aming mas nakakatanda, mas sumikat si Kobe Paras dahil anak siya ni Benji Paras. Si Benji Paras, kilala mo, Ivan? Kilala ko si Benji Paras, oo. Yan, alamat yan. Yan ang nag-iisang rookie MVP ng Tower of Power yan. Yan ang isa sa mga alamat sa amin na pagdating ng sentro. Kung kayo, sa panahon nyo, Junmar Pajardo sa PBA, kami dati, Benji Paras nung panahon namin. Yung sabi nga ni mga nag-iisang rookie MVP. Oo, yun yung achievement niya. Siya lang ang rookie na nag-MVP sa PBA. Na ngayon, mas kilala siya ngayon sa kasamang palad sa tawag na Papa Bear. Papa Bear. Papa Bear, sorry. Ngayon, parang mga isang taon na higit naging magjowa tong si Kaylin, Ivan saka Masa. Si Kaylin saka si Kobe. So, people were saying na good pair sila. Kasi nga si Kaylin galing sa Messi breakup to eh. Kay Mavi Legaspi na binansagan nga na ano tawag sa kanya? Toddler? Giant toddler ba yun? Hindi ko alam. Oversized toddler, yun yung tawag sa kanya. Hindi naman niya kasalanan kasi baby face. Kaya siguro siya tinatawag. Anyways, naghiwalay nga si Kobe saka si Kaylin. Ito yung nagpaingay sa kanya lalo. Kasi medyo papatay yung chismis eh. Sumingit Ivan yung nanay ni Kobe sa storya. Napanood mo ba yun, Masa? Hindi ko napanood, pero nakita ko rin yung headlines din. Pero kilala mo ba yun si Jackie Foster? Kilala ko naman. Isa sa pinakamagandang mukha ng showbiz yan nung panahon niya. Ikaw, Ivan, may idea ka kung sino si Jackie Foster? Wala. Inawa, Ivan. Paalala ko lang, Ivan, podcast to. Yung pagsasalita ay isang major component ng podcast. Paalam naman. Sumagot ka naman. Sobrang lost ako. Wala akong kilala sa mga sabi niyo. Para ako nagkikwento sa pintura kaya Ivan. Tangin na walang reaction ng puta. Nakikita ko sa mga... Sorry, to defend Ivan. Sobrang baffled, niya eh. Flabbergasted siguro ang tamang term. Kasi hindi niya kalala yung lahat ng binabanggit. Sabi na ako, sino itong mga putang ng pangalan na ito? Di maabot sa Cavite kung mga Parang lahat lang first time niya narinig ngayong araw na ito, malibang kay Kobe. Gago, tandaan mo to, Ivan, may exam mamaya.
Tangin na may exam mamaya. Gago, ito seryoso, Ivan, na may mga, mag-ready ka rin ng mga tanong, ha? May mga exam kami para sa'yo, Ivan, na titingnan namin kung masasagot mo ng tama itong sa mga kwento. So, legit may mga tanong kami, ha? May puntos to, Ivan. So, nangyari, nagsalita si Jackie Forster. Pinagtanggol niya si Kobe dun sa hiwalayan na kesyo ang may kasalanan, si ganito, si ganyan. Ngayon, kukunin ko yung opinion nyo. Kung kayo si Kobe, matutuwa ba kayo na pinagtanggol kayo? Ilagay nyo yung sarili nyo sa puwet ni Kobe, sa sapatos ni Kobe. Isa kang sikat na basketball player. Na public figure ka. Maganda mga naging jowa mo, maganda naging lineup mo. Magugustuhan mo ba na ipagtatanggol ka ng nanay mo sa public forum dahil sa isang breakup na kinadaanan mo? Ano yung mararamdaman mo at bakit? Yan yung tanong, yan yung tanong. Ako siguro pag ganun, depende sa nangyari. Kasi kung breakup lang talaga, tapos pag magsasalita yung magulang mo in behalf of you, depende sa gravity nung nangyari. Kasi kung sabi mong simple breakup lang, tapos mangingialam yung magulang mo, iba yun. Okay, mas magiging dagok sa lalaki yun. Diba? Yun nga, agree. Parang kung pag i-defend ka lang ng nanay mo, kasi syempre normal instinct yan ng nanay eh. Diba si Mavi nga, pinagtanggol lang nanay. Diba? Yun nga ang problema. Ito, tingnan mo, ano nangyari kay Mavi? Wala rin, kawawa rin. Oversized toddler na siya ngayon habang buhay, gago. Mama's boy na siya habang buhay. Yun ang problema ni Mavi Legaspi ngayon. Ang kaso yung kay Mavi naman, I understand yung ibang situation yun eh. Ibang scenario yung kanya. Let's talk about that naman siguro. Pero itong yung kay Kobe, kung magsasalita lang yung nanay mo in behalf of you nang wala naman nakakalam ng nangyari, it will para magbabacklash as lalaki para sa iyon. 'Di ba? Ang alam lang naman ata ng mga tao. Hindi kasi ang alam ng mga tao pala. Kaya siguro nagsalita rin yung nanay. Kasi 'di ba ang lumalabas na rumor is nag-cheat si Kobe kaya sila naghiwalay. Yun, no. Pero ikaw okay ka na doon, Masa. Tanungin naman natin yung opinion ni Aba. Ikaw, Ivan, imagine mo kasing pogi ka ni teka lang, imagine mo kasing pogi mo si Kobe Paras. Tapos may jowa ka. Tapos, tangina, pinagbibintangan ka ng babaero ka. Biglang lumabas yung nanay mo. Nag-video sa Instagram. May complete with papers and official statement na pinagtatanggol ka. Ma-appreciate mo ba yon, Ivan? Bilang, technically, nanay mo yan eh. Matutuwa ka. Kung yung situation talagang malala, oo. Especially if hindi alam ng mga masa kung ano yung talagang nangyayari inside. Siguro, ma-appreciate ko talaga na pinagde-defend din ako ng magulang. Pero, yung same point with Masa. Pero, if parang clean breakup naman siya at wala lang naman yon, parang masyadong pinalaki palali yung problem kasi lang nagbigay ng statement yung magulang mo. Out of nothing naman. So, yeah, same point with Masa. Para sa akin dito, sobrang, ang ganda sana nung gustong marating nung nanay niya eh. Kasi, hindi ko lang siguro naisama din, Ivan, baka di mo rin alam. Strange dati tong mag-ina na to eh. Strange sila. Recent, mga 5 years pa lang siguro silang goods. Kasi ang chismis dati, di umano, naiwan sila dahil nga itong si ate girl, si nanay nila, nagloko dati kay Mr. Tower of Power, di umano. Kaya ang ending, napalayo siya doon sa mga anak niya. So nakikita ko yung point na gusto niya ipagtanggol yung anak niya. Ang problema kasi dapat natuto na sila kay Carmina Villarreal saka kay Mavi Legaspi. Kasi pre, pag tinignan mo si Kobe Paras, takot ka kay Kobe Paras eh. Kahit na sabihin kong mas matanda ako kay Kobe Paras, di ako makipagsuntukan kay Kobe Paras. Tangin, laki-laki nun, baskulado yun, basketball player yun eh. Kaya lang parang para sa akin na nagkaroon ng taint yung image na yun na parang puta, mas boy ka, Brad, pinagtatanggol ka. Pero, ramdam na ramdam ko yung gustong, hindi ko rin naman masisi si Jackie Forster. Siguro, kung meron tayong point of view ng nanay dito sa episode na to, mas maiintindihan natin yung pinanggagalingan ni Miss Jackie Forster. Pero, siguro na tayo pupunta ngayon. Di ba tayo nga si Kobe ngayon? Base sa nararamdaman mo, Ivan, sa'yo muna, Ivan, paano mo kakausapin yung nanay mong si Jackie Forster ngayon? Tungkol dun sa ginawa niya. Paano mo kukomprontahin na, Ma, bakit mo naman ginawa yun? Paano yung gagawin mo? Paano mo i-approach yung nanay mo? Di, wala eh. Ako kasi mama's boy ako eh.
Kaya ma-appreciate ko talaga eh. Then, di ko siya i-deny, di ko siya i-defend. Mama's boy talaga ako. Pero ayun nga, parang okay lang. Parang thank you for defending me. Pero, ayun nga, wait, lahat ba to under the assumption na Ikaw si Kobe. Yeah. Thank you Teka, for pikit defending me. Pikit ka muna, Ivan. Imagine Sige. mo, isipin mo long hair ka. Tapos isipin mo Marami kang nagpa-draft. Marami kang tato. Isipin mo nagpa-draft ka sa NBA kaya lang hindi ka na-draft. Ayan. Tapos ayan, napanood mo ngayon yun. Ayan mga kaibigan, nag-internalize po talaga si Ivan yun. Sige, ako si Kobe Paras. Ayan, imagine mo na nakita mo na ngayon, Ivan, nagbukas ka ng Instagram. Oh. Binubuksan mo yung Instagram. Tapos, the fuck? Why am I being bashed? Mga ganun. Oh. Tapos nakita, yan. React ka. Nababash ka na ngayon, Ivan. Putang ina. Gago pre, nababash ako dito. Inglesero yun! Inglesero si Kobe. Fuck, bro. I'm being bashed online. Why, Ivan Kobe? What's happening? They're saying that, I cheated with my ex. Girlfriend, no? Siguro at that time, girlfriend pa sila. Diba? Tama ba? What about your mom? Did your mom tell anything? Oh, man, I love my mom. I appreciate her for defending me. You know, I'm a mama's boy. I love my mom so much. I appreciate her. Oh, ayan. Ayan, yun lang. Ayan na si Masa. Masa, kunwari ko si Jackie. Kausapin mo yan. Kobe, I appreciate your appreciation. I love you, son. I love you too, ma. Ayo, ma. Sige, seryoso, Ivan. Ikaw na si Kobe. Okay na ba yung okay na yung legit. Like talagang if I'm in that situation tapos yung mom ko di-defend ako sa nangyayari. Talagang appreciate ko talaga siya. Especially if parang estranged kami for 5 years tapos we're trying to mend things together para magkaroon kami ng matinong mother and son relationship. Talagang ma-appreciate ko talaga. Ano ko lang, siguro ang akin lang, siguro may alam to si Jackie. I mean, may alam talaga siya like the whole thing. Kasi, kasi kaya she wouldn't, parang alam you wouldn't say anything out of the blue or post out of the blue na parang biglang i-defend mo yung anak mo on the, parang kung for the clout. Kasi pwedeng sabihin, for the clout lang yan. Or sabagay, gumagawa lang siya ng parang way to make them closer. Pero, kung syempre, sabi mga natin ng kanina, kung point of view ng nanay, kasi kung anak mo nababash because of a lie, di ba? Lalo na ngayon, madaling mag-manipulate ng emotions ng tao, lalo na in terms of cheating. Kasi di ba, lumabas nga, Kobe cheated sa Tapos makikita mo pa yung pinalit. Putang ina. Maganda ba yung pinalit? Maganda. Ang bilis naman nagkapalit ni Kobe. May shota na ba nga na bago? Hindi, yung babae daw hindi, yung allegedly na babae daw na, nakita ko lang yung video, like, kung kukumpara mo si Kailin may bago na? Hindi, kung ikukumpara mo yung babae doon kay Kailin, yung alleged na babae, mas maganda si Kailin sa face value, but, like, sa body, hindi. Parang, level nung anak ni Ina Raimundo yung pinalit. Bakit? Ano meron sa katawan? She has big boobs and, like, gumaganda yung katawan. Yung ex-girlfriend ni Kobe, yung anak ni Ina Raimundo, nandun din siya sa medyo voluptuous body dati. Kilala niyo ba yung anak ni Ina Raimundo? Oo. Ivan, di mo kilala yung anak ni Ina Raimundo? Sabi ko nga, umuo nga ako eh. Umuo nga ako eh. Anyways, ayun. So, pucha, may physical assault pala na na nangyari pa? May Mavi ata yan eh. Hindi, ito. Parang ito. Jackie Forster denied cheating claims against her son Kobe Paras as she accused Kailin Alcantara of being toxic in their relationship, begging him to get back with her and even physically assaulting him. Laki siguro ng putoy-toy ni Kobe, begging him to stay in the relationship. Tangina. Pero ito, physically assault daw ni Kylie si Kobe Paras. Baka para sa akin allegedly. Para sa akin baka na yun, may parting exaggeration na yung physical assault. Yung mga tipong, well, technically kasi hindi pa rin tama naman talagang manakit in any way. Pero yung, alam mo yung mga
kinakalog na siguro, yung mga ganun, yung hindi na all speculations lang. Pero ako naman, kung ako naman si Kobe, yun nga, siguro parehas din, ma-appreciate ko rin naman yung nanay ko na ipagtanggol ako. Kasi syempre, mother's love yan eh. Kaya lang, ang problema lang sa akin nun, parang mas maganda na, siguro dapat nagpaalam ka muna sa akin. Yun yung dapat nating malaman. Alam ba ni Kobe na magbibigay ng opinion yung nanay niya? Maglalabas ng statement na ganyan yung nanay niya? Kasi kung ako yun, nagsabi sa akin yung nanay ko, anak, mag-Facebook live ako or maglalagay ako ng video sa Instagram. Haba pre, 15 minutes ha. At in fairness to her, talagang inayos niya yung thoughts niya, nakasulat sa papel. Yung buong 15 minutes, binasa niya lang yung statement niya. Pipigilan ko yung nanay ko na maglabas ng ganun. Kasi ang mangyayari parang it would just make things bigger. Imbes na yung mga tao walang pake. Ngayon, yung ibang tao nagkakaroon ng pake kasi mas madaming tao na yung nakasali doon sa involved. Ang pinakamagandang parte nga ng breakup is wag mo nang pag-usapan yung breakup, 'di ba? Kasi parang wala rin namang sense eh. Kung maghihiwalay rin lang kayo, bakit pag-uusapan pa sa publiko yung dahilan ng paghihiwalay? 'Di ba? Pero yun nga, siguro nag-start kasi Kobe's being bashed with parang misinformation, kaya nagsalita na. Siguro kung nag-break lang na parang nag-break sila ganito, ganyan. Walang mga issue. Siguro Jackie wouldn't say anything. Pero yun nga, doon ako babalik. Oo. Ang problema dito, kung nag-coordinate si Jackie kay Kobe. O ito, balik tayo ulit around the room. Ivan, given na mother's boy ka, sabi mo mother's boy ka, di ba? Mama's boy ka. Ikaw ulit si Kobe, pikit ulit tayo. Ikaw ulit si Kobe. Anak, ipagtatanggol na kita sa social media page ko. Magla-live na ako ng 15 minutes. Are you okay with it, anak? Papayag ka ba, Ivan? Siyempre hindi. Kasi parang alam mo yun na ako personally, mas prefer ko na sa amin dalawa lang ng yung other party involved. Dun lang ito namin maayos. Pero kasi nga, yun nga, the fact na may dadagdag pa ng isa in a more public area, mas lalaki yung gulo. Parang matatakot ako para sa nanay ko eh. Kasi magiging parte din siya ng bashing. Katulad ngayon, ito, nababash ngayon si Jackie Forster, di ba? Yun din yung isang problema dun eh. Ikaw, Masa, lumapit sa iyo yung nanay mo, lumapit sa iyo si Jackie Forster, ikaw si Kobe Paras. If it coordinate sa akin, I would say no. Kasi it's easier na lang. I mean ako, yung ugali ko, kung sabihin ko, hayaan nyo na lang. Kasi kahit anong sabihin naman natin, people will have their opinion. Exactly. Ang parang problema ngayon, pagbalagay ka lang ng gas sa nangyayari. You will just pour gas sa situation. Hindi naman natin nakikita si Hindi naman natin nakikita si Benji Paras na naglalabas ng statement. Asan na yung statement ni Benji Paras? Pero babalik na tayo sa mother's love na na argument na kasi lalo na yung sabi mo nga, di ba, pinaliwanag mo kanina, yung situation nila, they've been just like 5 years pa lang bate. Ganon. So, hindi ako eksakto sa taon pero maiksi pa lang. Hindi pa sobrang pero like, give and take 5 years na you will make amends. Parang gagawa ka ng actions na magkaayos kayo or mas strengthen yung bond nyo. Diba? Parang nangyari, isipin mo, OFW ka nanay, tapos nakasama mo na yung anak mo, gagawin mo lahat para sa anak mo. Tama. Lalo na hindi naman sila araw-araw magkasama no? Nasa ibang bansa si Jackie. Doon tayo sa kabilang side naman kay Kaylin. Anong opinion nyo ngayon kay Kaylin? Kasi, ang sinasabi naman ng tao, may common denominator ngayon yung dalawa. Si Mavi Legaspi and Carmina Villaruel. Ngayon naman, si Kobe Paras. Saka si Jackie Forster. So, dalawang nanay na yung nakakaaway ni Kaylin. Sa opinion nyo, kayo naman, eto naman, opinion naman ng masa. Next opinion ng masa. No pun intended. Sa opinion ng tao, tingin nyo ba may problema kay Kaylin? Kasi, di ba sa ibang breakup, nag-aaway lang yung magjowa, yung nanay, medyo friendship pa rin doon sa ex-girlfriend. Ito si Kaylin, dalawang nanay yung nakakaaway niya na. So, ano sa tingin mo ang problema kay Kaylin? Tingin nyo may problema din kay Kaylin? To be fair din naman kay Kaylin sa ngayon, parang pwedeng fabricated yung pangalawa eh. Kasi, di ba may reputation ka na sa una, I can
put it on my narrative rin na sinasaktan mo yung anak ko eh. Sinasaktan mo rin yung anak ko. Di ba meron ka ng reputation eh. So mas madali nang siyang i-put into a narrative na nananakit ka naman talaga. So kasi wala namang ebidensya. Hindi ba dahil crush mo si Gaylin? Hindi. Parang, di ba, kung lalagay mo sa narrative na gano'n na, nananakit tong taong to eh. Mas madali nang paniwalaan kasi may history na eh. Tsaka hindi lang siya history na parang hearsay kasi meron ng may isang celebrity na nanay rin yung nagsabi. In a world of over 1 billion faithful, one voice has led with hope, humility, and change. Now the world watches and waits for what comes next. A new chapter is unfolding, and the conversations that will shape it have already begun. I'm Pia Ontiveros, and together with Voices at the Pod, we bring you conversations that matter. In this special feature, Pia and the Pope, Reflections on Faith, Legacy, and a Successor, we talk about my personal journey with Pope Francis, the life and legacy he left behind, and the historic choices now shaping the Church's future. We also look at the Filipino voice rising on the global stage and what it means for the future of faith and leadership. This is Pia and the Pope, Reflections on Faith, Legacy, and a Successor, a special feature from Voices at the Pod. And in a country where faith runs deep, this is a conversation we all need to be a part of. Coming soon on Spotify and wherever you listen. Ang kawawa sa reputation niya moving forward. Like, if you're gonna have siya, parang kaaway siya lagi ng biyanan ng dating. Oo, parang ganun. Okay, ikaw, Ivan. Ano sa tingin mo yung kay Gaylin na parang nagkakaroon siya ngayon ng reputation na hindi nakakasundo yung nanay? Ano sa tingin mo? Parang may mali rin ba sa kanya o mukhang... I think it's more of a her problem na. Parang siya na ata siguro yung may problema. Kasi dalawang case na na parang may nakipag-naaway na nanay sa'yo. Possible din na hindi pa siya talagang totally matured siguro. Parang relationship. Yung parang alam mo yung meron kasi siyang certain look. Nakita mo na ba yung tsura ni Gaylin? Na-google mo na ba siya? May certain look siya na parang yung again lang opinion lang to. Parang medyo may evil side. Parang yun yung tingin ko sa kanya na parang iba yung pinapakita niya dito sa side na to sa totoong nangyayari. Though mainit-init na balita, naglabas ng statement yung Sparkle. Familiar ka sa Sparkle, Ivan? Yun yung talent agency na nag-handle kay Gaylin. And para sa akin, ito yung isa sa pinakamatalinong move na ginawa nila. Kasi tumira na yung side ni di ba? Tumira na yung side ni Kobe through her mother. Ang nilabas lang na statement ng Sparkle GMA artist, Gaylin would like to move on with this issue. She has chosen to keep her peace and maintain the respect for the people who have been part of her life. She hope we can all move and put this issue to rest. Para sa akin, ito yung perfect move. Kung parehas sila na ganito yung move na ginawa nila, tapos na agad yung problema nila eh. Ang problema, nagpatutsadahan pa sa social media. Ang lumabas ngayon, talo ngayon dito sila Kobe. Para sa akin sa opinion ko, talo sila Kobe dito. Naman. Kasi sila yung, kumaga hindi na sila ginantihan ni Hindi na sila ginantihan ni Gaylin ng banat ulit eh. Mm-hmm. Pero kayo, would you have done it differently? Kung ikaw si Gaylin, sasagot ka pa ba? Makikipagbardago lang ko pa ba? O perfect move na tong ginawa nila na to? Parang kung ako kung gusto kong masumikat, makikipagbardago lang ako dyan. Puta household name ganyan. Di ba? Hindi, ang kasi negative to eh. Yung kaya hindi na sila ipagbardago. Negative or anything, tingnan mo si Maris Racal saka si Anthony Jennings. Puta yung Anthony Jennings, kilala na ng lahat. Pero ngayon, positive na siya kasi magaling siya dun sa incognito. Technically, parang nakalimutan na yung Pero household name na sila. Pero kasi depende sa niya maging household name eh. Depende rin kasi sa issue siguro kasi. Kasi itong nangyari kasi, it can backfire. Kasi I'll put into perspective rin na si Albi nagkaroon ng issue. Diba? Ano nangyari kay Albi? Sinong Albi? Albi Casino. Medyo mahirap yun. Hindi niya, tapos ang karir niya doon no? Tapos ang karir niya. No? Diba? Parang, kaya siguro, itong ginawa niya lang ng Sparkle is, we'll play it safe. Kasi, alam mo naman yung mga tao sa internet magagawa nila ng mga butas lahat ng statement. So, kung papatol sila, maghuhukay ng mga ebidensya yan. Ito yung pinagkaiba ni Albi kila Maris Racal sa kanila Anthony Jennings.
Oo. Si Albi, hindi siya kasing galing ni Maris Racal umacting. Hindi, Ayun. gusto ko si Albi. Gusto ko si Albi ng artista. Oo. Nakakatawa siya. Pero, pare, kung sa pabigatan ng issue, masasabi mo mas mabigat yung issue ni Albi Casino dun sa issue ni Maris Racal? Para sa akin, oo. Kasi, ang pinalabas, sinaktan niya yung, sinaktan niya. Yung pagkakalam ko, tinatakwil niya yung bata. Sinaktan niya pa yung si Andy. Yung sakitan, di ko alam yun, ha? Di ko alam yung sakitan. May sakitan ba? Oo, ang pinalalabas is sinaktan niya daw si Andy. Tapos, hindi niya kiniklaim yung bata. Technically, lumabas naman yung totoo. Hindi niya anak, di ba? Oo. But like, how many years? Like, 5, 6, 7? Tapos na yung career ni Albi nung time na yun. Nung lumabas, diba? Parang, pasimula pa lang ulit ngayon. Pasimula pa lang ulit. Diba? Parang, yun yung nangyari, like, yung depende sa narrative na mangyayari. Na nandun na tayo. Na nagkataon siguro na itong ginawa lang nila Maris, if we will compare, ginawa nila Maris, they stayed silent. Diba? So, ito rin yung ginagawang move nung camp ni Kailin. They stayed silent kahit nandun na lahat ng ebidensya. Or at least walang ebidensya itong nilabas. Statement lang. Baka ang kinakatakot nila, baka maglabas ng ebidensya nung sa pananakit. Maganda yung punto mo, Masa. Kasi now that you've said it, technically nga, isang statement lang yung binanat ni Maris nun no? Isang press conference lang, tas nanahimik na sila, no? Tama ka. So parang, ang ginagawa ngayon ni Kailin, she's taking the isang statement lang, tapos move on na. Ganun lang. Kasi, ikaw, Ivan. Kasi lalo social media ngayon, everything can blow up with a one wrong sentence, one wrong word, di ba? Galing. Hindi, tama ka. Para sa akin, kapul na kapul yung statement mo na yun. Ikaw, Ivan, how would you have saved your ass kung ikaw si Kailin? Ganito rin ba o bardagulan moves din? Ako kasi, hindi talaga ako confrontational na tao. Mas lalo sa social media. Sobrang hindi ako big fan ng maglalabas ka ng baho sa social media. Parang hindi ko mas masaya yun para sa ating mga nanonood eh. Ay, oo. Yun yung entertainment siya. Pero me personally, parang ayaw ko maglabas ng mga ganun sa social media. So I think, okay nitong ginawa nga rin ni Kailin na isang statement tapos na. Alam, bitin, no? Parang nalungkot nga ako nung nakita ko yung statement. Tangina may gusto pa namin ng more chismis eh. Ano bang ilalabas mo kay Kobe? Pero feeling mo ba si Kobe maglalabas pa ng mga iba pang pruweba? Hindi, si Kobe, tahimik na yan. Puta, basag na siya eh. Kumbaga, basa na yung papel nila eh. Lalo na kung ganitong naglabas na statement si ate girl. Kasi alam nyo naman sa Filipino culture, panalo lagi ang babae pagdating sa away ng lalaki at babae. Pagdating sa showbiz, parang bihirang-bihira yung lalaki na nanalo sa ganitong mga laban. Laging panalo ang kababaihan. Kita mo sa ending nitong kay Maris Racal. Balik tayo sa case study natin kay Maris Racal. Eventually, nanalo pa rin siya dahil siya yung madaling mapatawad ng kababaihan sa kulturang Pilipino. Lalo na sa showbiz. Talaga ba? Ang alam ko kasi, dun sa point of view ng mga nakakausap kong tungkol dun, parang ang feeling namin lahat, medyo insincere yung statement ni Maris Racal nun. But still, that's insincere, but still doesn't make the point of McCoy na mali. Kasi nga, ang nangyari pa rin is, nan-insincere siya, pero yung statement niya, pa rin siya, niligtas niya yung sarili niya. And she thrown under the tinapon niya si Anthony under the bus. Anthony under the bus. Pero ang ending, pre, kuha ko yung punto mo, Ivan eh. 'Di ba? Sabi nga ng lahat ng tao, insincere, may mga inconsistencies, ek. Pero asan si Maris ngayon? Ang lahat ng tao, ang statement, karamihan ng tao na nagpa-follow sa career niya ngayon, ang statement, ang galing niya doon sa incognito and she has already redeemed herself. Na yung mga couples na lang talaga na tao ang humihirit na I'll touch myself na joke sa kanya. Pero yung karera niya, tuloy-tuloy pa rin. Ang daming nagsasabi na ang galing niya dito sa palabas na to, na ito na yung redemption arc niya, Chener, na para sa akin, magtutuloy-tuloy pa rin yung karera niya kahit na nangyari sa kanya yun. Na kung ibang tao yun, mas mahihirapan silang makabawi. Best example, yung kay Masa, sample ni Masa, yung kay Albi Casino,
Bumaksak talaga. Ewan ko kung inabutan mo yung panahon na yun, Ivan. Alam mo ba yung dapat mangyayari sa career ni Albi Casino nun? Siya ang dapat Daniel Padilla. Okay. Siya ang original Pangat na na love team. Siya yung original na love team ni Catherine Bernardo. Tapos lumabas yung issue na nabuntis niya daw si Andy Eigenman. Yun nga, sabi nga ni Masa, sinakta niya si Andy Eigenman. Kaya nasingit si Daniel Padilla. Ang ano pala yun ngayon, mabigat doon is yung dinidisown niya yung bata. Which is, ang nanay pa, mabigat, di ba? Ang problema, wala naman siya pwedeng aminin eh. Kasi alam niya sa puso niya na hindi siya yung tatay nung bata. Ang totoo, nagsabi lang siya ng totoo. Ang masakit lang doon, wala siyang proof na hindi siya. Kasi jowa siya. Technically kasi, pwede naman silang hindi, buntis pa lang nun eh. Pero kung gusto lang talaga ng patunayan na pagkalabas ng bata, pwede niya nang ipa-DNA test yun eh. Kaya lang yun nga, nakupal lang talaga siya eh. At ang masakit, hanggang ngayon, hindi niya na-reach ulit yung stardom na dapat para sa kanya. Though, in fairness to Albi, nakakabawi na yung career niya ngayon. Medyo, parang siya na yung artista na laging nandyan lang. Kumbaga, hindi siya nagbibida na bida levels na gusto niya. Pero, lagi siyang sahog kung maganda naman yung bago niyang career para sa akin. Yun. 10 utos kay Josh. Yun. Magaling siya doon ha. Pinanood ko. Okay naman yung role niya. Tapos ngayon, nasa Batang Quiapo siya ngayon. So, good for Albi. Sa Viva Max din siya eh. Di ba? May Viva Max na yun. Di ba yung sa elevator? Yung elevator girl ba yun? Hindi ko alam. Ang title nakita ko lang. Hindi ko alam. Pero wala akong pinapanood sa Viva Max. Hindi, nakita ko lang yung clip niya. Nakita ko lang yung clip sa... Masa, alam mo yung detail eh. Hindi, yung nga, may clip yun. May nag-post ng clip nun. Like yung inilalandi niya elevator girl. Yes. Naniniwala kami, Masa. Ay, nakamasa. Kumbaga ikaw yung nilaglag mo lang yung sarili mo. Okay lang. Okay lang. Si Albi talagang pinanood ko, guys. Kasi maganda yung acting ni Albi doon. Magaling. Na-inspire ako. Pwede pala gawin sa elevator. Pero let's just go around the room. Ivan, sa lahat ng sinabi naming statement dito, kaninong team ka dito sa breakup na to? Team Kobe or Team Kylie? Sino sa tingin mong may kasalanan sa breakup na to? Piling ko si Kylie eh. Kylie. So, parang... Unang-una, mali ka. Kasi Kylie, hindi Kylie. Kylie ba? Kylie lang. Ay, Kylie pala. Ako pala mali. Ang ina. Sorry. So, Team Kylie. Team Kobe ka. Team Kobe. Kylie. Ay, yung mali dito? Kung sino yung mali? Sige, sino yung mali? Ay, yung mali. Feeling ko si Kylie. Ikaw, Masa. Sino tingin mong mali dito? If wala talagang cheating na nangyari, mali yung si Kylie dito. Kasi possible na wala na talaga sila eh. Tapos, pinalabas lang na nag-cheat. Ako, Team Kylie din. Team Kobe din ako dito. Pero ito na. Ang hinihintay ng lahat. Ang ating Ivan, get one whole sheet of pad paper. And we have an exam. Sige. Sino? Okay ka na, Ivan? May one sheet of pad paper ka na? Sino ang asawa ni Jackie Forster na Benji Paras at nag-iisang, teka, tatapusin mo Ganun ako mag-exam. Parang game show nga eh. So, number 1, tama na si, 10 questions lang to, Ivan. 5 questions lang. Sige. So, Kobe Paras ang answer mo. Benji daw, Benji. Okay, sige. So, 1 point na si Ivan. Number 2. Sino, Ivan, ang di umano nabuntis ni ano pangalan nun? Albi. Na Albi. Albi Casino. Andy Eigenman. Tama pa, Masa. Tama. Tama naman. Number 3. Sino ang nanay ng ex-boyfriend ni Kylie na unang umaway sa kanya? Ano yun? Carmina? 5, 4, Nag-google. Bakit na mag-google ka? 2. Carmina lang naalala ko. Bigyan natin ng 0.5, Masa. Bigyan natin 0.5. 0.5.
Carmina Villarreal. Villarreal. Uy, sir, i-google mo yan si Carmina Villarreal. Yan ang isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz nung panahon niya. At isa sa mga pinaka-nauto ng isang bebe. Ano bebe? Gandang hari. BB. Number 4. Dating asawa ni Rostom yan. Dating asawa ni Rostom Padilla yan. Number 4. Ano ang pangalan ng ex-girlfriend ni Kobe Paras na anak ni Ina Raimundo? Tangina, lugi si Ivan, hindi sinabi yun. Tangina, di mo sinabi yung pangalan ng anak eh. 3. Hindi ko alam. 2. Okay, ang pangalan ay Erica Ray. Ex-girlfriend niya. Sabi mo ba yun? Okay, hindi mo na natin yung sinabi. Di ba? Anyway, dapat alam mo yun. Paano yan? Kahit hindi namin sinabi, dapat alam mo yun. At ang last question ay, ilang minutes ang video ng nanay ni Kobe Paras? 15. Check natin, 15 minutes ba? Ikaw nang sabi ng 15 ha? Ikaw nang sabi nun. Mali, 12 minutes na! Gago, ikaw nang sabi ng 15! Ikaw nang sabi ng 15! Dapat pinanood mo yung YouTube video. Ito, tinitignan ko, 12 minutes and 19 seconds. Ikaw pa rin nag-gaslight na uli. 14 minutes and 45 seconds. I-round off mo na. So ano, bibigyan lang kita i-round off mo na. Bibigyan lang kita ng 0.5. So 3 out of 5 questions. Not bad. At dahil dyan, Ivan, bibigyan kita ng chance para batiin ang mga gusto mong batiin, Ivan. Please do follow all of our podcasts under the Pod Network Entertainment. Kasama na dun syempre ang Machong Chismisan. And also, nag-launch kami ng panibagong studio. If gusto niyo mag-record at gusto niyo mag-launch ng podcast under us, kontakin niyo rin kami. And yun lang. At syempre, supportan din natin, guys, ang bagong podcast ni Masa na pinamagatang Konichi Mates, kasama ang aking kaibigan na si Double T, pinakamatigas na titi sa balat ng Australia, si Tristan Ting. Tuwing kailan niya kayo naglalabas? Ilang episodes ang nilalabas niyo kada linggo, Masa? Once a week. So pagkatapos ng Machong Chismisan, nabitin kayo sa usapan namin, makinig na kayo ng Konichi Mates. Yan. Kung nairit kayo sa boses ko, wag na. Hindi, Joke. Teka, batiin lang natin yung mga kaibigan nating podcast. Yan yung Backtrip Podcast, Tigas Dito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast kasama si Jasper Reyes, 30-40 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatay Hood Podcast, saka syempre yung Kislot Chronicles Podcast, yung pinakapaborito kong podcast sa lahat. Saka syempre, yung mga taong tumutulong para manatiling bukas ang show na to, yung Patreon natin, nandiyan si Jason Bonsa, Kitorific PH, si Darwin Bosuego, yung Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian, saka syempre, ang patron ng mga Patreon, walang iba kundi si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan niyo aming podcast, pwede niyo kaming follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms at Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Pag marami pa kayong pera at gusto niyo kaming suportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's www.patreon.com/machongchismisan. At yan nga pala. Pero Makoy, parang pumapayat ka. Ay, thank you pare. Lahat yan sa tulong ng Kitorific PH. I've already lost 30 pounds pare. Siyempre with proper diet and exercise. Saka siyempre sa tulong ng Kitorific PH. Thank you na marami, Masa, sa pagmamahal. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin ang gwapong pinakasikat na producer sa TPN na si Ivan, na laging nagsasabing, ang tunay na lalaki ay Mama's Boy. Yeah, Mama's Boy. Mahalin natin. Hindi, wala namang problema sa pagiging Mama's Boy. Mahalin natin ang ating mga mama. Mm-hmm. Yan. Shoutout kay Aling Bita. At kasama rin po natin si Masa. Masa, bigyan mo naman kami ng isang famous na quote mula sa isang Japanese philosopher. Yamete kudasai. Oki no oppai ga sugoi daisuki desu. Sige, Masa, turuan mo nga kami ng isang mabilis na Japanese phrase para magamit namin yung pwede namin gamitin sa daily lives namin. Sige. Yung lang, yung do not touch me. Sige yun, do not touch me. Paano yung do not touch me in Japanese? Sawaranai. Sawaranai. Magkakalap ko sawaranai. Paano yung accent? Paano yung accent?
Soranay desu. May desu Sawaranay. dapat. Pwede namang wala. Alam ko Sige, Sawaranay sabay-sabay din. tayo sa mga nakikinig. Sawaranay. Ang ibig sabihin nun, do not touch me. Yun. Do Yun not ang touch. Sawaranay desu. Sawaranay desu. Sawaranay desu. Sawaranay desu. Pag nisasalita si Masa ng Japanese, Ivan, ang nai-imagine ko yung yung plumber na Hapon na nagpupunta sa Ako nga po pala si Makoy. Ay, kasama po natin si Masahiro Nyoka na lagi nagsasabing always have evidence. Ayun, tama yan. At ako nga po pala si Makoy Warriors Overs Pro na lagi nagsasabing, lagi niya tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.